Naglabas ng liham si Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio na naka-address kay General Marbil kung saan binigyan din niya ang mga isyu sa loob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Cotton Jr. Ayon sa mga ulat, ipinabot ni VP Sara ang kanyang mga alalahanin ukol sa pamamalakad ng pamahalaan at mga aligasyon ng katiwalian na naglalagay sa kanyang posisyon sa ani. Sa kabila ng mga hakbang na ito, pinabulaanan naman ng kampo ni Pangulong Kuting ang mga paratang at sinabing patuloy nilang isusulong ang kanilang mga programa para sa ikakabuti ng bansa. Gayunpaman, lumakas ang espekulasyon na maaaring magdulot ito ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal ng bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita dito sa tunay na boses ng masa. Kasama niya ang kanyang pamilya dito sa Maynila. Kung hindi ako nagkakamali, nasa Maynila sila nakatira, di ba? Siyempre, dito siya nagtatrabaho eh. Alam mo, uuwi pa siya ng Davao. So kasama niya ang kanyang pamilya at may balita tayong guys, meron daw casing. Ano ba tong casing na to? Bakit po sinasama si VP Sara doon? Di ba? Para bang minamanmanan, kumbaga ito ay, i-correct niyo ako sa term ko ha. Siguro makamali lang ako. Parang minamanmanan nila guys, si VP Sara. Eh syempre may mga anak yan eh. Di ba, asawa din niya. Oh. Do you think okay lang kay VP Sara yun? Eh alam naman natin, ang init-init po ngayon mga kaibigan. Ang init po ngayon ng kalagayan ng ating mahal na Vice President kasi ang dami talagang naninira sa kanya. Left and right. Puro black propaganda. Puro kasinungalingan. Dinagdagan pa tong chip na to, Sus Mariosep. Kaya po mga kaibigan, hindi po natin masisisi guys na itong si VP Sara ay nagalit na po kay General Marbil kasi kung hindi naman siya, kilala na naman natin, di ba? Lahat naman tayo, kilala natin si VP Sara, napaka-respektadong VP yan eh. Di ba? Talagang respect talaga ang ano dyan eh, kasi mga Duterte, respect talaga guys eh. Yun talaga ang kaya po marami pong nagkakagusto dyan sa mga Duterte, no? Yung ugali kasi nila mga kaibigan, respect ang pinaka-ano nila guys. Respeto. Diba? Pero sa ginawa po sa kanya mga kaibigan, kay Vice President Sara Duterte, mukhang ano eh, talagang sinisira talaga sila guys. At dinidiin po si Vice President Sara Duterte. Unang-una, paglabas po ng CCTV photo or litrato, di umano ha, sabi ko di umano, ay bawal naman yun. Kasi yung lugar pala na yun mga kaibigan na dinaanan po ni VP Sara, para lang pala yun sa mga ano, sa mga VIP. Wala pong ibang taong nakakapasok dun guys, pero bakit po nakuhaan siya ng video at kumbaga ano yun eh, parang CCTV ang dating nun eh. Tapos parang in-screenshot. Pagkatapos nun, pinakalat sa social media. Di ba kaya nga nalaman natin na umalis siya ng Germany? Pinakalat, syempre bumagyo, bumaha, oh. Yun na yun. And the rest was ano, yun na, nagkagulo na. Kasi nga, syempre, timing din naman kasi pag alis ni VP Sara, bumagyo, hindi, wala naman tayong alam dun. Diba? Kaya po mga kaibigan, nagalit po si VP Sara guys. Ito ha, pakinggan lang muna natin guys yung updates para po lahat po tayo mga kaibigan ay ma-aware din tayo sa mga nangyari, no? Ito po. Tapos mamaya po basahin po natin ang kanyang open letter po para po kay General. Okay? Ito po, saan na ba yun? Play lang natin guys ha. Lalain, ano-ano ang detalye ng open letter ni VP Sara at may tugon na ba dito ang PNP Chief? Ella, kaninang umaga inilabas ni Vice President Sara Duterte itong kanyang open letter kay PNP Chief Marbel. Pero hanggang sa ngayon, hinihintay pa natin kung ano
ang magiging tugon ni PNP Chief Marbil dito, pero una niyang pinahayag na kulang ang tauhan ng Philippine National Police, particular na dyan sa National Capital Region, kaya kailangan nilang hugutin itong 75 na security detail ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Jeronimo Bonina, bayot ka! Oo nga, no, parang ba? Hindi kaya bayot to, guys. Joke lang ha, mamaya, anuhin nyo ako ha. Joke lang yun ha, kayo naman oh. Sabi ni Jeronimo Bonina, hindi naman ako nagsabi. Hello, Chrissy Brooks, kumusta ka na dyan? Rosalie Banjoho, ayan oh. Sabi kasi ni Jeronimo Bonina bayot ka. Oh, sino ba nakakaintindi ng bayot? Ay, nako. Ano ba yung PNP natin? PNP chief? Corazon Ostero, congratulations. Ayan first honor Victoria Galvez, hello. Ayan, si Danilo Mariboho. Bateras Bong, Efren Infante. Lane Cordinera, hello. Lalaine Garcia, Joe Reyes, Leo Bonag. Mirna Magno, Chrissy Brooks. Yun, ano ba ibig sabihin ng bayot? Sino ba si Bayot? Bayot Box. Grabe naman to si Chrissy Brooks. Naupo ako dun Ay, bayot na yung natin. Kasi masyadong maingay masyadong maano yung bibig niya Ewan ko, bakit siya ganun? Di ba? Sus Maria Joseph naman. Alam po sa mga... Lauro, Sir Pudi, Panginoon lang nakakaalam sa paghatol sa gobyernong bangal. Yes, Lauro, I agree. Ha? Ano yung bayot, guys? Spike Limbo, hello? Walang gusto mag-comment, Ay, nako. Ito po, i-play na nga natin. Mambihira naman, Natawa ko dun, Pinatikos ni Vice President Sara Duterte si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay ng issue sa pagbawi nito sa 75 pulis na naka-assign para sa kanyang security detail. Sa open letter na inilabas ni VP Sara kaninang umaga para kay PNP Chief Marbil, sinabi nitong ni-recall ni PNP Chief ang kanyang 75 na PSP Jeep o PNP Police Security and Protection Group personnel matapos siyang mag-resign bilang Secretary ng DepEd at paglabas sa cocaine video kung saan makikita ang umano'y mukha ni Pangulong Marcos na gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay VP Sara, ito ay malinaw na political harassment. Lalo na't kasamaan niya sa mga tinanggal na escort ay mga pulis na kanyang pinagkakatiwalaan dahil dati na silang nagsisilbi bilang security personnel niya noon pang 2007. Ang ilan dito ay naging security detail din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Noong nakaraang linggo ay kinumpirma ni VP Sara na tinanggal ni PNP Chief Marbil ang nasa 75 PSPG na naka-assign sa kanya. Ginawa umano ang pagbawas sa unnecessary deployment ng mga security personnel sa low-threat individual para madagdagan ang puwersa ng mga pulis lalo na sa National Capital Region. Sinabi rin ni PSPG Director Police Brigadier General William Sigon na may 31 na PNP personnel pa na nanatili kay VP Sara at nasa National Capital Region naman ang 75 na PSPG personnel. Giit ni VP Sara, hindi naman makakaapekto sa kanyang trabaho bilang ikalawang Pangulo ng bansa ang pagbabawas sa kanyang security personnel mula sa PNP. Pero ang hindi niya umano matitiis ay ang pagsisinungaling ni PNP Chief tungkol sa issue. Particular na ang umano'y sinabi nitong request for relief na hindi umano nangyari at ang tila palaging pagbanggit sa pangalan ni VP Sara sa tuwing magpapa-interview sa media. Anya, sana lang matapos na ang usapin ito dahil mas marami pang suliranin ng bansa na mas dapat pagtuunan ng mga nasa kapangyarihan. Hiling ni VP Sara kay PNP Chief Marbil, huwag na siyang banggitin sa mga interviews niya
at magsabi ng totoo para hindi anya magkabuhol-buhol ang kanyang kwento. Sa inilabas naman na pahayag ni Senador Bato de la Rosa, sinabi nito sa mga dating PNP at AFP na magaling sa armed combats at nais magbigay ng seguridad kay VP Sara na magsalita na at kung maaari ay mag-volunteer para sa proteksyon ni VP Sara. Ayan po mga kaibigan, si Marbel! Marbel! Kumusta ka na, Marbel? Nako, ano ba yan? Sus, Mariusip Ginoo. Ha? Ibang klase talaga itong si Marbel, oh. Ito po, may pahayag po si ano. Basahin lang natin guys ha, bago po natin putahan yung letter, open letter po. Ito po mga kaibigan, nagbigay na po ng pahayag si Senator Bato de la Rosa. Ayan ha, sinuportahan niya po si VP Sara mga kaibigan. Ang sabi niya sa kanyang pahayag, sa kanyang page, "Attention former PNP AFP pairs who are good at an armed combat and volunteering to provide security and protection to VP Inday Sara, please sound off. Bayanihan lang, walang sweldo." Ayan po ang sabi po ni Senator Bato de la Rosa mga kaibigan. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys. Ito kasi si Marbel. Ito kasing si PNP chief. Wala namang problema si VP Sara. Wala naman siyang problema guys. Kilala naman natin ang mga Duterte, di ba? Hindi naman sila mahirap kausap eh. Pero bakit kasi palaging binabanggit ang kanyang pangalan sa press con? At parang binabaligtad. Parang palaging nagsisinungaling. Yan ang ayaw niya mga kaibigan. Di ba? Kilala natin ang mga Duterte guys. Hindi yan basta-basta pumapatol. Pero this time, bakit po nag-aaganito si VP Sara? Kasi nga, pati pamilya niya, involved na dito mga kaibigan. Delikado po yun. Di ba kahit ako, pamilya, sige, galawin mong pamilya ko. Ako, okay lang, sige ako, batuhin mo ako ng batuhin. Pero pag pamilya ko, sinama mo. Talagang magkaano talaga tayo, di ba? Magkakasubukan. Ganun naman yan, di ba? It's a normal thing or normal reaction yan eh. Hindi naman robot si VP Sara. Di ba? Kaya po guys, nakapagbigay po siya ng open letter kay General. Bayot. Grabe kayo Ito po, no, sabay-sabay po nating basahin guys ang kanyang open letter para lalo po nating maintindihan mga kaibigan. No? I-post ko lang para po lahat kayo ay makakabasa din. Okay, ito po ang kanyang open letter para kay Bading Garcia. Okay, basahin lang natin. Nilakihan ko guys para mabasa nyo rin Nilakihan ko yung yan, basahin po natin sabay-sabay mga kaibigan, okay? Open letter to Romel. Romel Marbil. Ang ganda ng pangalan, Romel. Hi Romel. Ang ganda ng pangalan, Okay, basahin natin guys, sabay-sabay tayo. Noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Yan. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Okay klaro po yan guys Talagang napaka-humble po ng ating mahal na Vice President, no? Wala siyang pakialam sa kanyang protection, basta unahin natin yung bayan, unahin natin yung mga tao. Okay? Subalit, tila nakatatlong interview na. Tatlong interview ka na patungkol sa akin. Yun. Nakatatlong interview na pala na patungkol kay VP Sara guys, itong si General. Grabe naman pala to. So, sa isang banda, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling, ay ko ang sakit.
natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Pero hindi ko maatim ang tuloy-tuloy na panlilinlang sa aking mga kababayan. Kasi syempre guys, parang ano na to palagi nagsisinungaling. So syempre, siya ay nasisira. Nasisira po ang ating mahal na Vice President. Diba? Uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President or the OVP. Kaya lang, magtrabaho na walang security. Kumbaga guys, kaya kong magtrabaho na walang security. Yan po ang sabi ni VP Sara. Ngunit, may problema ako sa mga kasinungalingan na ipinapahayag sa taong bayan. Lalo na kung ang mga kasinungalingan, ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Grabe. Ang kasinungalingan mismo, galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan, mga kaibigan. Iisa-isahin ko. Nako, eto na. Iisa-isahin ko. Eto na guys, iisa-isahin na po. Okay, una. Number 1, ang Vice Presidential Protection Division or the VPPD na isinailalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman na mga tulad mo ang security ko at ng mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa mga dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Grabe, no? Ang tindi. Tuloy natin. Pangalawa. Ito na po yung pangalawa, guys. Lakihan natin para mabasa ng lahat. Pangalawa. He said, local police also augmented Duterte security every time she visits provinces. Yan nasabi ha. Kaya nga may VPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng lokal na pulis. Pangatlo, we requested the Office of the Vice President for a possible pullout of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region. And they agreed. Ang sinabi po ng PNP chief, sumang-ayon daw si VP Sara, mga kaibigan, na tinanggal yung 75 personnel. Sumang-ayon daw si VP Sara. Okay, ito naman ang sagot ni VP Sara. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OBP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Question mark. Kasunod nito ay lumabas na ang relief order na inuutos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Pang-apat, we don't see any threat against the Vice President, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add it, no? If they request it. Yan ang sabi ni Marbel, ha? Yun ang sinabi ni PNP chief. Ito naman ang sagot ni VP Sara. Hindi ba mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage? Naku, eto na. Noong ako'y nasa NAIA, kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaring nandun. Hindi na baling ako, ngunit nakuha at naisapubliko rin ang naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Ayun. Yun naman pala. Grabe. Bukod pa nito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak.
Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko alam kung ano pa ang maaaring mangyari. O, nakita nyo na? General Marbel? Nakita nyo na yung ginawa nyo? O, next, tuloy natin guys. Lakihan natin para makita ng lahat. O, ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Oh, question mark. Di ba? Harassment din yun. Kahit galing sa gobyerno, harassment pa rin tawag dun. Isa pa, sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Grabe. Ibang klase, no? Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang makakapagsabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Number 5, the relief was for police visibility. O yan ha, sabi ha. Maganda sana ang hangarin kong totoo, ngunit kaduda-duda na ang 38 o sa 75 PNP personnel na pinili niyong masakop ng relief order ay ang mga pulis na mula sa Mindanao at pinapalipat sa National Capital Region or NCR na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula na maging mayor ako ng 2010, nandyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahabol ang pulis to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabagong mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa upang mabigyan ng solusyon ang issue ng peace and order. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-alala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan. Tulad na lang ng intimidasyon sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City kamakailan. Sapul ka. O, tuloy natin. Last. Ito na yung pinakahuli guys. Basahin natin. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos na inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang pulboronic video. Ayun na. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Ito ay malinaw, lalo na't ang saklaw ng relief order ay ang mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula pa noong 2016 ay security ko na mula pa noong 2007 or 2007. It was obviously a targeted list and a targeted maneuver, nothing else. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay huwag mo na akong banggitin sa mga pagpapa-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, ang pakikiramay sa mga namatayan, ang mga may nakakamatay na sakit na nagdadasal na dagdagan pa ang mga araw. Pagtutok sa kahirapan at gutom at marami pang ibang problema ng lipunan para sa bayan. Ayan po, Vice President Sara Zerman Duterte. O, meron pa siyang PS.
Okay, basahin natin yung PS niya or postscript. Pahabol, no? May pahabol po siya, guys. Asahan mo ang sulat na pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga at krimen. At nanatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. At laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsasabi ng totoo. Ayan. Napakaganda ng sinabi po ni Vice Presidente. Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. O, ayan po, guys. O, ano masasabi nyo? O, Chief PNP, sana po nakikinig kayo. Sana po basahin nyo. Sana basahin nyo paulit-ulit yung open letter. Para sa iyo yan. O, sana po matuto kayo, no? Kasi nga, masyado, sobra na kasi, guys, eh. Sa totoo lang, sobra na po. Di ba? Timing na timing nung, di ba naalaala nyo yun? Nung yung may sinabi siyang designated survivor, doon nag-umpisa lahat yun, eh. Yung sa SONA, di ba? Tapos pagkatap, lumabas pa yung Polboronic video. Oh. Ibig sabihin, guys, sinadya talaga yan. Sinadya nila yan. Buti na lang, mga kaibigan, rumesback din po ang kanyang kapatid, guys, na si Mayor Baste ng Davao. Ito po, ha, kita ko lang sa inyo. Ayan po, oh. Basahin po natin, guys. Rumesback po si Mayor Baste ng Davao City. Kailangan niya ng pulis. Ipagpalagay natin 75 ang hinahanap niya, di ba? Kumuha ka ng isa sa mga Davao. Kumuha ka ng isa sa Jensen. Kumuha ka sa isa sa Mati. Kumuha ka dito. Doon, I'm sure, makakuha ka ng 75 katao na kukunin mo sa buong Pilipinas. Kahit isa lang sa isang sitwasyon. Sa Davao o kahit sa anumang lugar, makukuha mo ang mga gusto mong member of individuals or heads na kailangan mong bawiin para makadagdag ka. Ngayon, bakit kailangan mong kunin sa isang source ng security details? So ikaw, PNP Chief Marbel, sagutin mo yan. Oh, may hamon siya, guys. Hinamon po ni Mayor Baste itong si PNP Chief Marbel, mga kaibigan. Ito po, pakinggan po natin, guys, ang ating updates. May komento si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa labis na presensya ng mga pulis sa labas ng compound ng KOJC. Narito ang balita ni MJ Mondihar live diha sa Davao City. MJ, mayong buntag. Admar, mainit nga kabuntagon gikan diri sa Davao Coastal Road. Jade, maayong buntag diha. Hindi na nga nakatiis si Davao City Mayor Baste Duterte doon sa mga natatanggap niyang mga reklamo at hinaing ng mga taga KOJC. Patungkol yan sa labis sa presensya ng mga pulis sa labas ng religious compound dito sa Davao City. Mapaumaga, tanghali, hapon, gabi at kahit hating gabi. Ganyan katindi ang presensya ng mga pulis sa labas ng religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Police visibility lang daw ang sadya ng mga pulis. Pero kapuna-puna ang lapit ng kanilang checkpoint sa isa't isa. Napawa nakaharap sa compound ng simbahan. Pati mga taga-PNP Highway Patrol Group, madalas na rin ang paninikit sa mga sasakyan sa labas ng compound. Ang reklamo ng mga taga-KOJC nakarating kay City Mayor Baste Duterte. Ako, nag-declare mo kung war on drugs. Nga as, it could be figuratively or literally, pero ingon ko, declare ta na mas serious na sa nga problema gyud compare nimo sa kung sa man gina-accuse nila o Pastor Kibuloy. Kinisyon naman ni Mayor Duterte ang labis sa presensya ng mga pulis sa labas ng simbahan. Ang lugar na biktima ng pang-aabuso ng mga pulis noong June 10, 2024 kung saan naganap ang marahas na paghahanap kay Pastor Polo C. Kibuloy. And it does not directly affect the lives of individual Filipinos or Davaoenos actually. Kunya karon nagsige silang kalas og oras diha nga wa mang hinungdan inefficient unang-unas tanan nga ikaduha kung grave abuse of authority gud. Nagulo ngayon ang dating tahimik na buhay ng mga manggagawa ng KOJC sa kanilang Davao compound.
at nangakong patuloy na babantayan ng ari-arian ng simbahan. Nangako naman ang suporta si Mayor Baste sa mga taga-KOJC, kasabay ng pag-asang matatapos na sa lalong madaling panahon ang dinadaan ng panggigipit sa Marcos administration. Ako, mas moron, they are hilarious. They are, katawanan na ilang ginabuhat. Kaya inguna na sila ka-immature o wala sa katutong gobyerno nga gihimo nilang murag playground nila, buhato nila unsa ilang gusto without even referring to the law. Bisag papareha to nahitabo ko. At Marjade, hindi lang mga taga-KOJC ang naghahanap ng paliwanag mula sa pamunuan ng Philippine National Police, kundi maging yung ating mga kababayan dito sa Davao na nakausap natin ng matanong at mapansin nga nila yung labis na presensya ng mga pulis dyan sa labas ng ating compound. Pinuntahan natin ang DCPO kahapon at tiningan natin ang comment ng Davao City Police. At ang sabi lahat daw ng mga issue na may kaugnayan kay Pastor, hindi daw DCPO ang pinahintulutang sumagot, kundi ang National Headquarters. Meaning, si Colonel Jean Pajardo o si PNP Chief lamang ang maaaring sumagot sa mga katanungan na may kaugnayan sa ating mahal na Pastor. Ikan diri sa Dakbayan sa Davao, para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, balik sa inyong mga partners. Grabe, kaya po mga kaibigan, ito pong si PNP Chief guys, hinamon siya. Hinamon po siya ni Mayor Baste, mga kaibigan, dahil sa kanyang ginagawa guys. Ito po, pakinggan po natin yung hamon. Parehas akong giingon sa atuang lugar, Davao Region, daghan kay tag pwede problema nga atimanon na ba. Butan talang drugas, pareha na. Ako nag-declare mo kung war on drugs nga as it could be figuratively or literally, pero ingon ko declare ta na mas serious na siya nga problema gyud compare nimo sa kung unsa man ay gina-accuse nila o Pastor Kibuloy, unsa ila gina-accuse kang, and it does not directly affect the lives of individual Filipinos o Davaoenos actually. Unya karon nagsige silang kalas og oras diha, inefficient unang-una sa tanan, nga ikaduha one grave abuse of authority gyud. Yes. Well, bago ko kaingon nga mapungot ta kay ako mas moron, they are hilarious. Katawanan na ilang ginabuhat. Kaya inguna na sila ka-immature o wala sa katutong gobyerno nga gihimo nilang murag playground nila, buhato nila unsa ilang gusto without even referring to the law. Bisag papareha to nahitabo ko. Yan po mga kaibigan, si Mayor Baste po guys. No? Mayor Baste ng Davao City. Grabe kasing ginawa sa kanila no? Talagang para ba binabypass po nila yung mayor, no? Para wala po silang pakialam sa mayor. Sino ba ang mayor? Di ba si Baste? Wala silang pakialam, basta maglagay sila ng mga pulis. Kasi nakakaano naman talaga guys. Very unusual kasi. Bakit ko sinabi yun? Kasi nga, yung lugar na yan, guys, napaka-peaceful po. Diba? Yung lugar na yan, guys, pag nakapunta kayo sa lugar na yan, napaka-peaceful po yung lugar na yan, mga kaibigan. Pero ngayon, ginugulo nila. Bakit po, ang dami ng mga polis, ang dami mga... Diba nakakatakot yung ganun? Bigla na lang makikita mo, para bang may gera, parang ganun yung dating eh. Tapos, andun pa sa compound doon talaga mismo sa lugar ng na yun. Yung cathedral na yun, di ba? Di ba may cathedral dyan, yung cathedral ni Pastor? Andyan yan eh. Tapos lalagay mo ng mga sundalo or mga men in uniform, di ba? Nakakaano yun. Para ang dating guys, may gulo, parang ganun yung dating. Kaya hindi mo rin maiwasan yung mga kingdom na bantayan nila. Siyempre, diba? Pabantayan talaga nila yan. Lugar nila yan eh. Sinalakay na kasi, siyempre, sinalakay nyo na. Babantayan na nila yan. Hindi na nila papayagan na makapasok pa kayo ulit dyan. Normal na reaction yun kahit sino. Unang-una, holy place yan. Sacred place. Sacred Sacred sanctuary nga, diba? Andyan yun, dyan sila nagwo-worship.
So normal yan guys, hindi yan ano, normal sa tao yan. Babantayan mo talaga. So, ano lang natin, no, i-explain lang natin guys yung ibig sabihin ng casing. Kanina kasi may narinig tayong casing, no? Yung casing po mga kaibigan, yun yung surveillance. Oo, ibig sabihin
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!